ating science Hi guys, it's Maraming Bonnie. kababaihan ang walang nararamdaman o asymptomatic kaya hindi nila alam na meron sila nito. Ang pinaka-common symptom ay masakit magregla o dysmenorrhea. Pag nagregla, ang sakit ay pwedeng pumunta sa likod o sa bandang ulo. May feeling na parang babagsakin ng mga stress at parang nadudumi. Pwede rin magkaroon ng diarrhea o madalas ang pagdudumi pag may regla. Pwede rin naman makaramdam na madalas sa pananakit ng puson kahit hindi sa araw ng regla. Pwede rin magkaroon ng malakas sa pagdurugo, lalo na kung may adenomyosis. Pwede makaramdam ng sakit sa pakikipagtalik, lalo na kung may nakatamaan sa dulo ng puwerta. Dahil ang endometriosis pwedeng kumalat sa ibang parte ng katawan. Pag may endometriosis ka sa bandang puso, pwede ito magdugo habang ikaw ay may regla. Pag may endometriosis na nakapatol sa pantog, pwede ito magdugo sa araw ng regla at magkaroon kayo ng dugo sa ihip na parang UTI. Pag may nakapatol na endometriotic implants sa bituka, pwede magkaroon ng dugo sa dumi sa araw din na inyong regla. Hindi common naman ito, pero kung may endometriosis sa brain, pwede ka mag-procedure. Kung may endometriosis sa lungs, pwede magpadugo ang inyong prema. Ano ba ang complications kung may endometriosis? Every time po na nag-regla tayo, dumudugo din ang mga implants. Pag dumudugo ang item, pwede ito maging irritant, para siyang glue na pinagbibigit niya ang mga items natin. For example, pwedeng dumikit ang mattress sa kantong, pwedeng dumikit ang mattress sa bituka, pwedeng dumikit ang ovary sa mattress, pwedeng mag-distort o mag-iba ang forma ng collagen. Ang implants ay may inflammatory cells kaya pwedeng mamaga ang ating organs. Ang lahat ng mga ito ay pwede maging dahilan ng chronic pelvic pain o matagal ng malapit na puson at infertility o hirap sa pagbabuntis. Kung sakaling nabuntis naman ang isang babae, may chance na pwede itong makulang, mag-premature labor, pwede hindi na makulangan ng baby, pwede maging prone sa infection, at pwede maging prone rin sa pregnancy-induced hypertension. Maliban sa symptoms, paano ba malalaman kung meron kang endometriosis? Pwedeng gawin ang first vaginal ultrasound. Malalaman lang may endometriosis kung may nakitang cyst sa ovaries. Ang tawag sa cyst na to ay endometriosis. Pwede rin makita yung cyst. Ang laman kasi niya ay patay na dugo. Sa ultrasound, malalaman kung may adenomyosis dahil makikitang makapal ang muscle ng mattress. Pwede rin makita ito sa magnetic resonance imaging or MRI, pero hindi ito karaniwan ginagawa. Ang pinakamagandang paraan lang para malaman kung meron kang endometriosis ay tinatawag na laparoscopy. Nagpapasok ng camera sa loob ng tiyan at dito makikita ang mga implants at cyst ovaries. Hindi na rin ito kadalasang ginagawa kung diagnostic lang. Ginagawa ito kung may tatanggalin na cyst at magtatanggalin ng implants. Ano ba ang gamitan sa endometriosis at adenomyosis? Walang gamot na makakatanggal ng endometriosis at adenomyosis. Ang mga gamot ay binibigay lang para mabawasan ang sakit na nararamdaman. Ang gamot ng din ay base sa kagustuhan din ng isang babae na mabuntis. Para mabawasan ang sakit, pwede magbigay ng non-steroidal anti-inflammatory drugs kamukha ng ibuprofen, methylene, paracetamol at iba pa. Pwede rin magbigay ng hormonal contraceptives kamukha ng pills, eco-injection, implants, at iodine na progesterone. Pwede magbigay ng progestin kamukha ng Dynagest. Pwede rin magbigay ng androgens kamukha ng Danazol. Meron din ini-inject kamukha ng mga GnRH agonist na nagpapalit ng implants bago operahan ng isang babae. Pag hinto ang mga gamot, pwede magtuloy ang progression ng endometriosis.
Ang endometriosis ay nabubuhay dahil sa epekto ng estrogen. Pag nag-menopause na, kung saan sobrang baba ng estrogen o walang estrogen, yung improvement sa endometriosis ay na-expect sa panahon. Sa mga gusto mabuntis, ay magbigay ng pangkalabas ng itlog galing sa ovary at gawin ang uterine insemination at in vitro fertilization. Maliban sa medical treatment, pwede rin makatulong ang surgery. Pwede gawin ang operative laparoscopy para magtanggal ng cyst at implants. Pwede rin magpakarotanin ang mas magpangaliwa para magtanggal ng cyst. Pag wala na rin balak ng buntis sa isang babae, pwedeng tanggalin ang buong mattress kasama ng ovaryo at tubo. Ang tawag dyan ay hysterectomy. May bagong procedure, ang high-intensity focused ultrasound na sinisira ang endometriotic implants gamit ang heat o init. Para mabawasan ang pain na nararamdaman sa endometriosis, magandang i-consider ang inyong diet at lifestyle. Importante na kumain ng maraming prutas at gulay, kumuha ng protein sa isda, magandang omega-3 fatty acids, pwedeng makatulong ang ginger, turmeric, curcumin para mabawasan ng pain. Bawasan ang pagkain ng red meat, processed foods, dairy products at added sugar. Bawasan ng alcoholic drinks at caffeine. Importante ang regular exercise. Sana marami kayong natutunan sa video na ito at nakatulong ito sa mga babae may endometriosis. Maraming salamat. 짜는 말 했을 때 잘. Dapat yung batira ko dapat dito eh. Alam kayo, o, tingnan mo naman o. Sakit ng tenga. Bakit? Ayun, yun yung kasi yun. Gusto yung sa likod. Kasi sabi mo sa akin, may kapatid niya, yung katangatulak dito. Bakit saan ba dapat yan? Dapat dito yun eh. Lagi o, tingnan mo ba naman o. Yung ayos na yung kapila ko eh. Bakit saan nila ako? Ha? Bakit saan nila ako? Gusto yun ba eh? Uso yan, ayun yung uso dito nila. Hindi naman nagtaas na ano mo, dapat dito yung boss. Dapat dito yan. Uso kasi yung boss eh. Saan mo na tsura mo? Sabi na siya, may katulad patilya eh. Uso yung boss eh. Tatawa na naman ito sa trabaho. Nakakapagod mo yung sabi mo si Dip. Siro, di may patilya yan. Saan dito? Saan ko dito na ako? Nasa likod. Uso kasi yung boss eh.
porque você